Hello mga kareal, sa sobra pong init ng panahon ngayon ay ayan, overtime ulit tayo ng electric pan dito. Magre-repair po tayo. May dalawang electric pan po dumating, gabi na. Ayan po yung isa at ito yung isa. Unahin po natin itong test pan na ang tatak ay Asahi. Ang sabi po ng may-ari dito ay ito daw ay mahinang umikot. Nahihinaan siya sa ikot nito kung pwede daw napalakasin. At ito din daw po ay hindi pumipihit sa kaliwa at sa kanan. At bago po natin gawin ito ay maraming salamat po muna sa lahat ng aking mga subscribers dyan na laging nagko-comment, nagla-like sa mga ina-upload kong video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Madami po kayo. Susubukan po natin ito na isaksak sa outlet. Ayan. So ilagay po natin sa number 1. Umikot po siya, gumagana. At hindi nga po ito nagsiswing. I-pause natin yung knob. Ayan, hindi nga po siya nagsiswing. At medyo mahina nga po yung ikot niya. Ayan, mararamdaman natin na hindi man lang pumapaspas yung hangin dito sa camera. Lagyan natin sa number 2. Ayan, medyo lumakas ng konti. Yung number 2 niya, parang number 1 lang. Number 3, subukan natin. Ayan, lumakas din po. Number 3, parang medyo kulang po sa hangin ito. Yung number 2 niya, parang number 1 lang. At yung number 3, parang number 2 lang. So yung number 1 niya, kulang sa hangin. Ayan. Ayan o, wala po masyadong dumadating na hangin dito sa atin. Ayan, mahina po talaga. Tingnan po natin kung ano ang magiging solusyon sa problema ng electric pan na ito. Bunutin po muna natin. At baklasin po natin ito. Ito naman po ay gumagana. Medyo mahina lang ang ikot. Pagka ganito, malambot po namang ikutin, parang hindi nakakabit sa loob yung swing arm. Ang suspect ko po dito ay gearbox o kaya yung swing arm hindi nakakabit. At yung hina naman ng pag-ikot ng ilisi ay posibleng yung capacitor. Kaya tingnan po natin kung tama yung ating suspect. Baklasin po muna natin ito para makita natin ang loob. Okay mga kareal, tanggal na po yung mga cover niya. Ito, napansin natin na yung swing arm niya ay tanggal dito sa neck. Obserbahan natin yung pinion sa gearbox. Parang okay naman. Walang problema dito. Tama po yung suspect natin na tanggal yung swing arm kaya hindi siya humaharap sa kaliwa at kanan. Kakabit lang po natin ito dito mamaya. Ito po, sobrang dumi niyan, no? Pansin nyo, sobrang daming alikabok. Tanggalin po muna natin sa neck para malinis natin ng maayos itong motor. Ayan. Medyo mainit pa. Halatang babad na ginamit ito maghapon ng may-ari bago dinala dito. Linisin lang po natin ito para maganda ang magtrabaho. Pagpagal lang ng alikabok. Dahil yan po ang pagsisimula ng overheating. Yung dumi. Linisan lang para magkaroon ng ventilation ang motor nito. Ang shafting, subukan natin pihitin. Pag binunot tulak natin ay meron siyang clearance na maliit lang. Good po yan. Pag inalog natin taas baba, walang alog, kaliwa kanan, walang alog, good po ang shafting at bushing yan. Linisin lang po muna natin bago natin ipagpatuloy ang ating pag-troubleshoot. Okay, tapos nang linisin. Tanggalin po natin yung clip sa terminal ng capacitor dahil checkin po natin yung value ng capacitor kung good pa siya. Tanggalin muna. Tapos balatan po yung dalawang terminals ng capacitor na ito. Sukatin po natin gamit ang capacitance tester kung tama ang value nito na 1.5
microfarad. Subukan natin na testerin. Ayan mga kariyan, napansin nyo, dapat ang nasukat po natin dito ay 1.5 microfarad. Pero ang reading po niya ay 0.51 na lang or 0.5. So napakahina na po ng capacitor na ito, mababa na po yung value niya. Tama rin po yung suspect natin na capacitor ang may problema dito. Palitan lang po natin ito ng bago para mas lumakas ang ikot ng LC nito. Ito po yung luma, ito po yung bago. Itabi yung luma at sukatin natin yung bago kung walang factory defect. Dapat ang masukat po natin dito ay 1.5 microfarad. Ay napansin nyo, 1.48. Ibig sabihin, yan po ay 1.5 microfarad na rin pag ni-round off. So, good po ito. Iduktong lang po natin yung dalawang terminal ng capacitor doon sa terminal ng stator winding. Itong dalawang wire na ito na kung saan ay tinanggal yung lumang capacitor. Ito po ang ipalit natin. Ayan, nakaduktong na po yan. Matibay na po ang pagkakapilipit niyan. Kahit hindi po muna hinani yan, okay lang yan. Mahalaga dyan ay mahigpit ang pagkakapilipit. Balutan lang po natin yan para hindi mag-short circuit. Okay, good na po yan. Itong kabila naman. Yan, balutin din po natin yan na masking tape. Masking tape po ang pinagbabalot ko para hindi po siya nahuhubad. Kasi kung electrical tape po ang ibabalot natin dito, pag nag-init po ang electrical tape ay nahuhubad. Ayan, good na po yan. Kung mapapansin nyo, ayan, madumi pa rin. Pagpagan pa rin natin yan para maiwasan ang overheating. Tapos ipipix lang po natin ito dito kung saan po pwede siyang ilagay. Walang mapagtornilyohan, ganitong design po yung nakalagay. Didiskartehan lang po natin yan kung paano yan mailagay ng maayos dito. So sa akin, ang ginagawa ko ay tinatalian ko lamang po ito ng cable tie. Diskartehan lang po natin. Ayan, nakatali na po. Ganyan lang po, pwede na yan. Basta wag lang siyang masyadong gumalaw dyan at mahulog. Ibalik na po natin yung motor dito sa neck. Tutornilyo lang po natin itong swing arm dito sa neck para pumihit sa kaliwa at kanan. Punasan po muna natin ito at medyo malangis. Tanggalin muna natin dito. Okay. Huwag muna nating ilagay itong motor para madali natin maikabit yung swing arm. Ayan, ganyan lang po para hindi masyadong mahirap. Baklasin lang. Ayan, naikabit na natin. Ngayon po ay pwede na nating ibalik yung motor. Higpitan ang lock dito sa neck. Tapos, balik lang po natin swing arm, mga kariyan. Nakakabit na po ang swing arm. Ito mga kariyan. Lagyan po muna natin ng LC at tetestingin natin kung gaano kalakas na ang electric pan na ito. Ayan, kung mapapansin niyo sobrang dumi pa niyan. Tetestingin lang po muna natin. Saka natin ayusin. Okay. Ngayon natin subukan ang electric pan na ito. Isaksak po muna natin ito sa outlet. Ayan, nakasaksak na. Pindutin lang ang number 1. O number 1 pa lang, sobrang lakas na mga kariyan. Kanina, halos hindi dumadating dito yung hangin. Ngayon, parang number 2 na ang lakas niya. Bumalik siya sa normal na lakas. Lagay po natin sa number 2. Ayan mga kariyan.
Sobrang lakas po ng pagkaspas ng LC. Lagay natin sa number 3. Ayan. Okay, dinig nyo. Sobrang lakas na mga kariyan. Subukan natin yung swing. Ayan. Nagsiswing na rin mga kariyan. Yan po, nagsiswing na rin. Yun lang po ang problema. Kung sakaling ganyan po ang problema ng electric fan nyo. Loob ng motor, kaya hindi humaharap sa kaliwa at kanan. Ilisin ng electric fan. Yan din po ang solusyon, at capacitor lang na may mababa na ang value. Palitan nyo lang po ng solusyon. Patayin po muna natin. So ang gagawin po natin sa electric pan na ito ay lilinisin lang po muna natin ito bago i-fix, ibalik ang mga tinanggal na parts para ibigay na sa may-ari. Maraming salamat po sa inyong panonood.